Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagtitipon-tipon sa inyong harapan upang makaroon po kami ng banal na fellowship at makinig kami ng banal na salita ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito, pakaloban niyo po kami ng kalakasan at kaaliwan at karunungan sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Nung nasa madilim na buhay po kami at patungo sa kapahamakan sa pamamagitan ng walang kabuluhang pamumuhay po namin, Panginoon, tinawagan niyo po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami, lumalakad na po kami papuntang maluwalhating kaharian ng Diyos ayon po sa inyong gabay at tulong sa aming pamumuhayang Kristiyano. Sa kabila ng maraming pagsubok at pagturusa at pag-uusik na dumarating sa aming Panginoon, hindi niyo po kami binababayaan. Nakarating po kami sa oras na ito. Humihingi po kami sa inyo, Panginoon, na maging ganap kami sa inyong harapan at gagamitin po kami para sa inyong maluwalhating kalooban. Sa umagang ito, yung mga kapatiran na hindi po nakakasama sa oras na ito dahil sa iba't ibang sitwasyon sa kanilang buhay, bigyan nyo rin po sila ng puso ng hangarin patungo sa fellowship na ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, Philemon chapter 1. Bagong tipan po, Philemon. So, Philemon, chapter 1, verse 10 po. Philemon, chapter 1, verse 10. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo na kayo'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Pag-usapan po natin ngayon patungkol po sa itong storya sa Philemon. Napakaganda po yung storya po dito sa Philemon. Kaya isang chapter lang po siya, isang chapter. Kaya napaka-iksi po yung sulat po ito, pero napaka-ganda po yung mensahe po ni Apostol Pablo. Sana po, tandaan po natin yung pangalan ng itong tatlo. Okay? Yung una sa lahat, Onesimo. So, tapos, pangalawa po ay Philemon. So, tapos yung Apostol Pablo. Okay? Apostol Pablo. So, Onesimos. Sa English Bible, sa English name, Onesimos. Sa Tagalog Bible, Onesimo, at Philemon, and Pablo. So, kilala po natin si Apostol Pablo. Kilalang apostol. So, isa pa po yung pangalan dito ay Epaphra. So sana po itong Onesimo, Philemon at Epaphras,
yung isaulo po sa itong session. Ito Philemon po ay sulat po ni Apostol Pablo para kay Philemon. Okay? Sabi po ni Apostol Pablo, nakikiusap ako sa iyo kay Philemon para kay Onesimo. Siya ay anak ko. Si Apostol Pablo po, wala po siyang anak, hindi po siya nagpakasal, pero nakikita po natin sa Biblia mga ilang beses, nabanggit po niya, si Timoteo, anak ko. Sino pa? Si Tito, anak ko. Saka si Onesimo, anak ko siya. Hindi po physical na anak. Anak sa puso o anak sa pananampalataya. Okay? So, yung tatlo po, Timoteo, Tito, saka si Onesimo, ay naligtas, ipinanganak na muli sa pamamagitan po ng ministry ni Apostol Pablo. Kaya tawag po sila, anak ko sila. So si Epaphras po, siya po yung minister, hawak sa Colossian Church. Si Philemon, saka si Philemon po ay membro po siya ng Colossian Church. So para i-idea po tayo patungkol sa Colossian Church, so pumunta po tayo sa Colosas. So Colosas, chapter 4. So chapter 4, verse 9 po. Chapter 4, verse 9. 8:9. Siya ang aking sinugo sa inyo ukol sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aking kalagayan at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso, kasama niya si Onesimo, tapat at minamahal na kapatid na siya isa sa inyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito. So, nakikita po natin yung pangalan, Onesimo. Onesimo po ay kasama doon sa mga sinugo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Colossian Church. So, verse 12 po, verse 12. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo, na alipin ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumayong saktal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Kailan po, saan po, isinulat po ni Apostol Pablo itong sulat, yung Ephesian, Philippian, Colossian, saka Philemon. Itong apat na sulat ay isinulat po ni Apostol Pablo doon sa kulungan. Nasa kulungan po siya ngayon, sa Roma. So, nasa bilangguan po si Apostol Pablo. Doon po, isinulat po niya yung sulat para sa Ephesian churches, Philippian churches, and Colossian church, and para kay Philemon. So, kaya yung apat na sulat po ay tinatawag na yung prison epistle. Okay? Prison epistle. Sabi po dito, binabati kayo ni Epaphras. Ibig sabihin, si Epaphras ay kasama po doon sa kulungan. Si Epaphras po ay kasama po doon sa kulungan. Kasama po ni Apostol Pablo. Kaya binabati kayo
binabati ni Epaphras yung mga kapatiran sa Colossian Church kung kamusta sila, kung anong kalagayan. Hindi po nakasulat sa Biblia yung detail na story bakit si Epaphras ay kasama doon sa kulungan. Hindi po detail. Wala pong detail na story. Pero ngayon, nakikita po natin si Epaphras ay kasama doon sa kulungan. So nag-worry pa, siyempre bilang isang minister, yung in charge ng Colossian Church, so nag-worry po siya. Baka, di ba, walang minister sila. Kaya baka may members na nangihina, tapos naliligaw. Parang walang papa ngayon sa Colossian Church. Anong prayer po niya po, Epaphras? Siyang laging nagsisika para sa inyo sa kanyang prayer, sa kanyang pananalangin, upang kayo'y tumayong saktal, lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. So kapag nakikita ko po nababasa ko po yung verse po ito, so Colossians chapter 4 verse 12, pag binabasa ko po itong verse, ganito po yung mga prayer ko para sa Tanawan Church, brothers and sisters. So, the same prayer na sa akin po. Pag tinatanong po ako ng ibang mga tao, ano ang prayer mo para sa kanila? Ito po yung prayer ko. Sana lahat po ng mga Tanawan Church, brothers and sisters, ay tumayong saktal. Tumayo, saktal. Okay? Stand firm. Tumayong saktal, ibig sabihin, hindi po ginagalaw ng mga maling pagtuturo o hindi po ginagalaw ng mga pagsubok o tukso ng salibutan. Yung tayo, matibay. So, tumayong matibay, saktal. Yun po yung prayer ko. At lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Lubos na nakakatiyak. Sana may assurance. Okay? Sana may katiyakan sa katotohanan. Ito ay tama, kaya tuloy-tuloy ako dito. Yun po yung katiyakan. So, lumalakad ako sa itong landas ng yung pamumuhay Kristiyano, hindi dahil sa tao, kundi dahil ito ay totoo. Kahit ako lang nag-isa, tuloy-tuloy ako. So yun po yung nakakatiyak, lubos na nakakatiyak. So narrow way po ito, narrow way. Yung narrow way, wide way. So narrow gate, wide gate. Doon po sa narrow way, masikip, makipon na pintuhan, masikip ang daan, konti lang tumadaan doon. Konti lang kasama. Pero bakit tuloy-tuloy sila? Doon po sa narrow way? Dahil lubos na nakakatiyak po sila sa lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy. Kahit anumang sinasabi ng iba, anong meron dyan? Dito ka, marami kami, masaya kami dito. Kahit anumang narinig po natin o anumang nangyari sa buhay, so tuloy-tuloy dahil lubos na nakakatiyak po tayo sa itong landas. Katotohanan, kalooban ng Diyos. So verse 13 po, sapagkat nagpapatuto ako para sa Kanya na Siya ay labis na nagpagal para sa inyo sa mga nasa Laodicea, sa mga nasa Hierapolis. So ilang churches po hawak niya? 3 churches. Yung Colossian churches, tapos Laodicea churches, tapos Hierapolis churches. Kaya busy po o hindi? Sobrang busy. Kahit isang churches po ay busy sa daming mga bagay, pero 3 churches. Kaya si Apostol Pablo po ay nagpapatotoo na si Epaphras ay labis na nagpagal para sa iyo. Sobrang pagod siya sa gawain. Kaya si Epaphras po ay isa sa mga role model ng mga ministers. Okay?
So chapter 1, Colossus chapter 1. Verse 6 po. Colossus chapter 1 verse 3. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa aming pananalangin para sa iyo sapagkat nabalitaan namin na ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Si Apostol Pablo po, kahit nasa kulungan po siya, kapag iniisip po nila yung mga kapatiran sa Colossian Church, yung masaya po siya, masaya. So, nagpapasalamat po si Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Colossian Church. So, tatlong bagay po ay lagi pumapasok sa isip ni Apostol Pablo. Yung pananampalataya kay Kristo Jesus. Pangalawa, pag-ibig ninyo sa lahat ng mga kapatiran. Pag-ibig. Pangatlo po ay pag-asa na nakalaan. Saan po nakalaan? Sa langit. Yung pag-asa na nakalaan para sa iyo sa langit. Yung nakalaan, yung nakaredy, yung pag-asa po natin ay hindi po sa lupa. Wala po sa lupa, kundi sa langit. Di ba? Kompleto, pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Pero ano po yung pinakadakila sa itong tatlo? Pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Yung faith in Jesus Christ, mas detail po dito. Doon po sa unang Corinto chapter 13, pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, yun lang po nakasulat. Pero dito po, mas detail po doon. Ano po yung laman ng faith? Yung ano po yung laman ng pananampalataya? Pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Tapos yung pag-ibig ay para kanino yung pag-ibig? Yung pag-ibig sa mga kapatid, sa mga banal. Tapos, pag-asa. Anong pag-asa? Anong pag-asa? Dito sa lupa? Hindi. Sa langit. So, doon po sa Colossian Church, ito po yung tatlo ay nangyayari. So, may faith po sila. So, ligtas. Ibig sabihin, ligtas po sila. Tapos, nagmamahalan po sila sa bawat isa. May pag-ibig. Tapos, yung kanilang pag-asa, lumalakad po sila patungo sa pag-asa. Second coming of Jesus. Sinisika po nilang maging handa sa pagbalik po ng Panginoong Jesucristo. Second coming. Sana hindi ako mapahiya doon sa second coming. Sana maging saktal, humarap ako ng saktal sa harap ng Panginoon. Sana wala akong kapintasan sa kanyang harapan. Yun po yung pag-asa po nila sa future, sa langit. So verse 5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ito po, pansinin po natin yung words Ebanghelyo. Ebanghelyo. Gospel, yung pag-ibig, yung pananampalataya, pag-asa. Saan po galing po ito? Galing po sa Ebanghelyo. Kaya dumating sa inyo, narinig ninyo nung una sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, verse 6 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa iyo, ganun din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong salibutan, ay ganun din naman sa inyo mula nung araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito po yung araw ng kaligtasan. Yung Ebanghelyo ay dumating sa inyo. Okay? Yung Ebanghelyo ng kaligtasan ay dumating sa iyo, kaya narinig, nakinig. Okay? So, mayroon pong araw
na inyong marinig at maunawaan. Ito po yung araw ng kaligtasan. Spiritual birthday. Okay? Spiritual birthday. Meron pong araw na marinig. Dahil faith comes by hearing. So, yung ebanghelyo ay dumating sa iyo, kaya nakinig po kayo ng ebanghelyo at naunawaan. Realize, understand, naintindihan yung salita ng ebanghelyo. So, doon po, nag-umpisa na po yung pag-ibig and pananampalataya at pag-asa. Yung faith po natin, so, the same po ba? Yung faith po sa atin, the same? The same. Yung faith po natin kay Jesucristo. Nagmamahal po ba tayo sa bawat isa? So, minsan nag-away? So, hindi pa lubos, pero yun po yung tamang direksyon. So, bakit nagkakaproblema minsan? Dahil meron pa po tayong laman, pangnanasa ng laman. Tapos, hindi pa mature po tayo sa ating faith. So, baby pa. Kaya minsan, nangyari po yun. Okay lang, normal po yan sa lahat ng churches. Yung mga problema o miscommunication, misunderstanding. Pero wag po tayo masyadong tumingin doon sa mga nangyayari. Okay? So, ang mahalaga po ay nakakatiyak. Okay? Lubos na nakakatiyak sa itong katotohanan. Tuloy-tuloy ako. Dahil hindi ako tumitingin sa tao o sa mga nangyayari, kundi sa Diyos lang. Sa words of God, sa Bible lang ako tumitingin. Verse 7 po. Ito po ay basahin po natin, 3, 2, 1. Ito ay inyong natutuhan kay Epaphras, na aming minamahal na kapwang alipin, siya'y isang tapat na lingkod ni Kristo, alang-alang sa iyo. So, sino daw nagturo sa kanila? Epaphras. Okay? Epaphras. In charge po siya ng Colossian Church. Siyempre, sa unang churches ay napakatindi po yung pagsubok. Di ba 2,000 years na nakakalipas ngayon? Ito ay 2,000 years ago. Colossian Church, 2,000 years ago. Yung pag-uusik noon, sa panahon po nila, at pag-uusik natin ngayon, pag-uusik na nangyari ngayon, alin po ba mas matindi? Pag-uusik noon. Okay? Alam po natin yung pag-uusik na dumating kay Pablo, binato siya. So, pero ngayon, binabato ba tayo? Dahil sa ating faith? Hindi po. Dati, so pinatay po sila. Okay? Dinadala sa bilangguhan. So yung pag-uusik po nangyari sa panahon po nila, 2,000 years ago, hindi pa, wala pang mga church building. So, mga bahay-bahay lang church, yung house church. Kaya Colossian Church po, ay saan po nag-umpisa Colossian Church? Doon sa bahay ni Philemon. Doon po sa bahay ni Philemon, yun po yung umpisa ng church, yung house church. Wala pa po ganitong mga church building. Okay. So, hindi pa stable. Okay. Mas matindi po yung pag-uusik sa kanila. So, compare po natin. Kapag nahirapan po tayo, kapag nabibigatan po kayo sa inyong Christian living, ano po yung gagawin po natin? Mahirap. Pag naramdaman po natin yung hirap at bigas sa Christian living, ano po yung gagawin po natin? Isipin po natin kung kamusta po sila noon. Yung sakripisyo po ni Jesucristo. Paano po siya nag-sacrifice para sa akin?
Tapos yung mga sakripisyo po ng mga unang ligtas na brother, sister, apostles. Anong nangyari sa kanila? Kapag inisip po natin yung kanilang mga buhay, yung pamumuhay, Kristiyano, parang yung hirap ko ngayon ay magaan lang, magaan. Compare sa unang Kristiyano. Huwag po natin compare yung Christian life mo sa katabi mo. Huwag po natin compare yung Christian life sa mga ibang brothers, sisters. Parang magaan sila, ako lang bigat. Parang masaya sila, ako lang hirap. Huwag po natin compare yung ating Christian living sa mga katabi po natin. Bakit ako lang lagi nagsisacrifice, nagpagod ako sa dami mga gawain? So kung ganun po, pabigat na pabigat po yung ating puso. Pero i-compare po natin yung ating Christian living sa unang Kristiyano. Okay? Dahil yun po yung normal. Yung Christian life nila, yun po yung standard. So, naintindihan po ba? Kaya si Epaphras po, tinatawag po siya na minamahal na kapwang alipin, tapat na lingkod ni Kristo. Magandang title. Dear fellow servant, faithful minister of Christ. Kaya si Epaphras po ay bakit po yung isang tapat na minister doon sa Colossian Church. Sa ngayon po, itong dalawa po ay nasa kulungan po sila. So, nasa kulungan. Okay? Kaya nung nagsulat po siya sa mga kapatid sa Colossian Church, sabi po ni Pablo na binabati kayo ni Epaphras. Kasama ko siya ngayon dito sa Bilangguan. Nagpo-pray po siya lagi para sa inyo. Yung prayer niya ay sana lubos na nakakatiyak kayo sa kalooban ng Diyos, tuloy-tuloy kayo sa Christian life niyo. Yun ang prayer niya. So, ito po yung galing po sa, yung mensahe na galing sa yung Bilangguan. Balik po tayo sa Philemon. Philemon chapter 1, verse 1. Si Pablo bilanggo ni Kristo Jesus na si kapatid na Timoteo, kay Philemon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. At kay Apia na aking kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa namin kawal at sa iglesia na nasa inyong bahay. Okay. So sulat po ni Apostle Pablo, ito po yung personal letter. Personal letter, hindi po sa church, kundi kay Philemon. Kasi may personal issue. Si Apostle Pablo may personal concern. May request po siya, may personal request, yung pakikiusap kay Philemon. Ayon po sa mga scholars, si Apia po ay asawa ni Philemon, saka si Arkipo ay anak ni Philemon. So, pero hindi po nakasulat sa Biblia ganung pang relationship, pero ayon po sa mga study ng scholars, biblical scholars. So nasa church, yung iglesia ay nasa inyong bahay. House church po ito, house church. So ano po yung concern? Ano po yung concern po ni Apostol Pablo kay Philemon? So, doon po sa 10, verse 10 po, ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak si Onesimo na ako ay naging kanyang ama nang ako ay nasa bilangguan.
So, nung nasa bilangguan po siya, ano po yung nangyari? Si Onesimo ay inilagay rin sa bilangguan. Okay? So, nakulungan din po si Onesimo. Kaya dito po, anong nangyari? Si Pablo ay nag-evangelize kay Onesimo. Dito po siya na-save. Naligtas po si Onesimo doon sa kulungan. So, anong kasalanan po ni Onesimo? Si Pablo, anong kasalanan po ni Pablo? Bakit nasa bilangguan siya? Dahil sa kanyang mga ministry. Hindi po yung mga, hindi dahil sa labak sa batas ng sa lupa. Dahil sa kanyang ministry, so, inilagay po siya sa bilangguan. Wala po siyang nagawang mali. So, dahil sa preaching gospel, yun po yung naging reason bakit nasa bilanggo. Pero si Onesimo, ano po yung kasalanan po ni Onesimo? So, ito po ay may background story. Onesimo po ay dating alipin ni Philemon. Tapos, tumakas po siya doon. Tumakas. So, yun po yung labak sa batas sa panahon po ng Roma. Yung alipin po ay isa sa mga ari-arian ng may-ari. Isa sa mga ari-arian, yung pag-aari ng owner. Kaya kapag tumakas po yung alipin, pwede po siyang huliin tapos ilagay sa kulungan. Yun po yung batas sa panahon po ng Roma. Tao, pero parang bagay lang. So, itinuturi po nila isa sa mga property po ng may-ari. Tapos, so maaari po, ninakawan po niya, ayon po sa mga sulat po ni Apostol Pablo, so ninakawan po ni Onesimo yung pera ni Philemon. Yung pera ni Philemon ay ninakawan, nagnakaw, tapos tumakas, nahuli siya, tapos inilagay sa kulungan. So doon po, na-evangelize po niya po sa Pablo, si Onesimo, ligtas na po ito. Tapos, sinabi po ni Onesimo sa kanya yung kanyang story. Bakit? Nasa kulungan siya. Okay. Bakit nahuli siya? Anong nangyari dati? Yung dating story. So, Apostle Paul, ganito ako doon. Tumakas ako sa bahay ng Philemon, tapos kinuha ko yung pera niya. Nahuli ako, nandito ako sa kulungan. Yung kanyang dating story. Kaya ito po, verse 11. Noong ay wala kang pakinabang sa kanya, unig ngayon ay pakipakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya ay aking pinababalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. So nais kong manatili siya kasama ko upang siya ay makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Verse 14, basahin po natin, 3, 2, 1. Unit, ayaw kong gumawa ng anumang na wala kang pahintulot upang ang inyong kabutihang loob ay hindi maring sa pilitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. Ito po yung reason bakit isinulat po ni Apostol Pablo yung letter po ito. Ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang inyong kabutihang loob ay hindi magiging sa pilitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. Sarili mong kalooban, ano po ito? Kusang loob. Kusang loob. Yung pilit-pilit, hindi po yan Christian living. Okay? Yung mga,
ano mang ginagawa po natin para sa Panginoon, ano ba ang motibo? Yun po yung mahalaga. Yung motibo, yun po yung tinitingnan po ng Diyos, yung motibo. Okay? Kahit maraming ginagawa natin, pero kung hindi tama yung motibo, ayaw ng Diyos tanggapin ganun. Yung tao ay tumatanggap, pero ang Diyos po ay hindi tumatanggap. Kaya lahat po ng mga Christian living, bakit nagbabasa po tayo ng Biblia? So, bakit nagpo-pray po tayo? May nag-utos ba sa atin? Magbasa ka ng Biblia. Kung hindi ka magbabasa ng Biblia, penalty. Paano po kapag may penalty po tayo, 1,000 pesos isang araw pag hindi nagbabasa ng Bible. 1,000 penalty kung hindi nagbabasa ng Bible isang araw. Magbabasa pa tayo? Hindi. 1,000 pesos penalty kung hindi ka nagbabasa ng Bible sa loob ng 24 hours. Magbabasa tayo? Hindi. Pag may pera ka, kahit hindi nagbabasa, okay lang. Wala pong ganong mga batas. Kung hindi ka nagpag-pray araw-araw, may penalty, 500 pesos. Kung hindi ka mag-church, may penalty. Palungkot si Pastor Choi kung hindi ka mag-church. Kawawa naman siya, pumapayat siya. Kung hindi ka mag-church, malungkot siya, baka iyak siya at babalik sa Korea. Kaya mag-church ka na lang. Ganun po ba yung motibo ng pag-church po natin? So, hindi po. Kahit absent ka sa church, ay hindi ako uuwi sa Korea, babalik sa Korea. Lungkot meron dahil di ba, yung mga pag-absent po kayo sa church, hindi normal po yung mga paglago. Kasi po yung mga Sunday sermon, Wednesday sermon, mga lahat ng fellowship po ay para sa ating paglago sa Christian living. Kaya pag absent, mga hindi stable po yung mga pag-atin sa Sunday sermon, siyempre hindi po normal yung mga growing. Kaya nalulungkot po ako doon. Okay? Kayong tamang motibo sa ating Christian living, sabi po ni Apostol Pablo, so ayaw ko na gumawa ng anumang bagay na para mapilitan sila. Dapat, lahat po ng ating Christian living galing sa kusang loob. Kaya sulat po ni Apostol Pablo ito, ipinabalik ko si Onesimo sa iyo dahil kailangan ko yung final decision mo. Okay? Nakikiusap ako sa iyo. Request na lang ito. Pero yung final decision, nasa kanya, nasa iyo. Yung permit, nasa iyo. Dahil ikaw yung dating mayari ni Onesimo. Kailangan ko yung permit. Okay? So, verse 16 po. 16, hindi na bilang alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin at gaano pa kaya sa inyo, maging sa laman at ganun din sa Panginoon. So, si Onesimo po, dati, ano po yung position po ni Onesimo dati? Okay? Dati, alipin siya, alipin. Sabi dito, dati, walang pakinabang, useless. Useless and slave. Ito po yung dating position po ni Onesimo. Useless. Okay? So, isang lingkot, alipin siya. Ganito po tayo dati. Doon po sa Onesimo,
Doon po kay Onesimo, sa buhay po ni Onesimo, nakikita po natin yung ating sarili. Sino po? Sino po si Onesimo? Tayo. Ako, kayong lahat ay dating Onesimo. Useless po tayo dati. Isang alipin. Alipin ng kasalanan. Alipin ng salibutan. Okay? Dating alipin po tayo, katulad po ni Onesimo, alipin. So, tingnan po natin sa Biblia, sa Titos. Titos chapter 3, verse 3. Titos chapter 3, verse 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalilang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan at namumuhay sa kasamaan at inggit. Mga kasukulam-sukulam at napupuo sa isa't isa. Ito po yung dating buhay ni Onesimo. Dating buhay natin. Okay? Before Christ. Ito po yung before Christ, BC. Before Christ. Tapos dumating si Jesus. Anong tawag? AD. Sa buong history po ay binubuo ng dalawang bahagi. Yung panahon po na bago dumating si Jesus ay tinatawag na before Christ. Before Christ, lumang tipan. Yung panahon na pagkatapos dumating si Jesus ay tinatawag na AD, Anno Domini, in the year of the Lord. Ganon din po sa buhay po natin. Di ba, ipinanganak tayo, happy birthday. Happy birthday, ipinanganak tayo sa bundong ito. Pero yung panahon po natin na bago dumating si Jesus sa ating buhay. Okay? Kailan po dumating si Jesus sa ating buhay? Yun po yung araw ng kaligtasan. Katulad po ng Colossus chapter 1 verse 6 and 7. So, yung ebanghelyo ay dumating sa iyo mula nung araw na inyong marinig at maunawaan ang ebanghelyo. Lumalago kayo. Lumalago. Meron din po tayong araw na dumating si Jesus sa ating puso. Siya po yung naging mayari sa ating puso. So, Panginoon po natin, Lord. Yung dati po ay before Christ. Tapos, ligtas na ko. Yung bagong buhay ay Christian living. So, Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinako kasama ni Kristo. Nung ipinako si Kristo, ako din ipinako kasama niya. So, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So dati, ako po ang mayari sa buhay ko. Pero ngayon, sino po yung mayari sa buhay ko? Si Kristo ang mayari sa buhay ko. Yung buhay ko ngayon sa laman, ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa Kanya, na sa akin ay nang mahal, ay nagbigay ng buhay niya. So, ano po yung dating buhay? Hangal? Mga suwail? Hangal. Bakit hangal? Tayo noon, hangal. Bakit hangal po sila? Bakit hangal po tayo noon? Dahil hindi po natin alam kung ano po ang mahalaga o hindi. Okay. Hangal po yung ginagamit po nila yung kanilang oras, yung kanilang pera, yung kanilang kalakasan doon sa mga bagay na hindi mahalaga. Hangal po yun. Sinasayang po nila yung kanilang buhay para sa mga bagay na hindi mahalaga. Hangal. So, kailan po sinabi ng Diyos, kailan po sinabi ng Diyos yung hangal sa tao? So, yung mayamang lalaki.
Isang mayaman na ano po yung ginawa niya? Giniba niya yung dating maliit na kamalik, tapos mas malaking kamalik. So itinayo niya. Doon po, lahat po ng mga masaganang pag-aari niya ay inilagay. Maraming mga savings, malaking ipon. Sabi po niya sa kanyang sarili, so marami na nakaimbak para sa maraming taon, kaluluwa. Marami na nakaimbak, maraming savings para sa maraming taon. Magpahinga ka, uminom ka, mag-enjoy ka. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal ka, hangal. Bakit hangal? Tawag. Okay? Sa gabing ito, kukunin kita sa gabing ito. Yung araw na ito ay magiging huling araw mo. Yung mga pera mo, saan mapupunta? Yung mga bagay na inihanda mo, saan mapupunta? Hangal ka, hangal. Kukunin kita mamaya. Handa ka ba na humarap sa akin? Handa ka ba pumasok sa langit? Handa ka ba humarap sa hukuman ng Diyos? Walang handa. Yung kanilang handa, puro para sa mga lupa lang, para sa mga buhay sa lupa. Hanggang sa kamatayan lang handa. Nakabili ng lupa sa sementeryo. Yun po ba yung handa? Okay. Para sa katawan lang handa, para sa katawan. Para sa katawan. Anong kakainin ko, anong iinumin ko, paano babayaran ko yung mga bills, okay? Yung bahay ko, yung trabaho ko, hanapbuhay ko. Kapag may sakit, anong hospital pupunta ako, yung handa po ay puro para sa katawan. Sabi ng Diyos, hangal ka, kukunin kita mamayang gabi. Saan mapupunta yung mga bagay na inihanda mo? Maraming nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. Hindi mayaman sa Diyos. Hangal, swail. Okay? Matigas yung ulo. Hindi sumusunod. May sariling isip. Mga nalilang, so nadadaya. Okay? Nadadaya ng mga makamundong bagay. Alipin ng sadi-sading pagnanasa at kalayawan. Kaya katulad po ni Onesimo, ganun din po tayo noon, Onesimo. Balik po tayo sa Pilemon. So, si Onesimo po ay nasa bilanggo ngayon. Okay? Kasama niya po sa Pablo. Si Onesimo ay si Epaphras, si Onesimo, si Pablo ay lahat po ay kasama ngayon sa kulungan. Ito po yung bagong ligtas. Okay? Nalaman po ni Pablo yung kanyang dating storya. Yung dating story. Meron din po tayong dating storya. Dating story. Ganito ang buhay ko noon. Okay? Mula nung ipinanganak tayo, kung paano po tayo lumaki. Okay? Yung mga family background. So, maaari po, broken family ka lumaki. Okay? Tapos, kulang yung mga pag-alaga sa inyo. Dating story. Meron din po tayong dating story. Unang story. Pero alam niyo po ba, kung lumaki ka sa mayamang family, okay? Ligtas kaya dito? Ligtas kaya kayo dito? Hindi siguro. Kung walang sakit sa katawan, okay? Inborn, mga family history kaya may sakit, laging nahirapan sa sakit. Kung malakas yung katawan mo, ligtas kaya kayo? Na-save kaya? Hindi. Kung maayos yung buhay mo, matalino ka, o mayaman ka, malakas yung katawan, kung okay lang po yung condition, yung buhay mo sa mundong ito, ligtas po ba tayo? Wala po kayo dito ngayon. Wala dito. Nasa SM na ngayon.
Nasa SM na. O nasa ibang bansa. Okay. Wala ka dito ngayon. So, ibig sabihin, ginamit po ng Diyos, lahat po ng mga pagsubok sa buhay o challenges sa buhay, yung mga pagturusa mo sa buhay, pagsubok sa buhay, kulang sa financial o may sakit sa katawan, yung mga family ay hindi maayos. Lahat po ng mga madilim na bahagi sa buhay mo ay ginamit ng Diyos na blend. Ginamit po ng Diyos lahat para maging handa yung puso mo sa kaligtasan. Kung wala pong ganong mga sitwasyon, yung puso po natin ay sobrang taas. Mayabang tayo. Matigas yung ating ulo. Mayabang po tayo. Matigas yung ating ulo. Hangal tayo. Di ba sabi dito, hangal, suwail, nalilang. So, paano po maligtas po tayo? Ginamit po ng Diyos lahat po ng mga madilim na bahagi sa buhay natin para maging handa yung ating puso sa kaligtasan. So, ligtas na tayo. Kaya pwede po ba tayo magpasalamat sa dating buhay? Sa mga pagsubok sa buhay? Pwede po tayo magpasalamat? Yes, magpasalamat. So, naalala ko po mga isang brother, yung testimony na aksidente, na bali, yung mga na-aksidente, kaya hindi po nakalakad, naka-wheelchair lang lagi. Nakahiga lang lagi, naka-wheelchair. Kaya nagalit po siya lagi sa Diyos, bakit ganito nangyari sa akin, bakit nasaan ang Diyos. Yung buhay niya ay puno ng galit. Galit na galit siya sa Diyos. Bakit ganito yung buhay? Pero isang araw po ay yung brother, naligtas na brother ay nag-evangelize sa kanya ay naligtas po siya. Ligtas. Pagkatapos naligtas po siya, doon po sa testimony niya, nagpasalamat daw siya sa aksidente. Okay. So paano po yun? Pwede po ba magpasalamat po tayo sa aksidente? So, pwede po tayo magpasalamat sa sakit sa buhay? Ang prayer po natin lagi, sana walang sakit, sana walang aksidente. Yung brother na ito ay bakit nagpasalamat po siya sa aksidente? Dahil kung walang aksidente, hindi ako ligtas. Sobrang taas yung puso ko. Oh. Hindi ako naligtas kung hindi ako naka-aksidente. Okay? Nagpapasalamat daw siya sa sakuna, aksidente. Dahil sa nangyari yun, so ligtas na daw siya. Yung kaligtasan ay sobrang laki sa kanya. Yung kaligtasan, sobrang laki. Kaya ayaw niya ipalit po ito sa anumang bagay. Kayamanan sa buhay, o magandang buhay dito, magandang trabaho, kahit anumang magagandang bagay, ay ayaw niya ipalit, exchange. Yung kaligtasan, sobrang laki. Kahit hindi ako nakakalakan ngayon, okay lang. Kahit nakahiga lang ako sa bahay, salamat pa rin, okay lang ako. Dahil may pag-asa na ako na makakapunta sa langit. So, dating buhay ni Onesimo, pero ang mahalaga po ay ligtas na siya dito. Ligtas na. Kung hindi po siya alipin, so hindi po siya ligtas dito. Kaya gusto po niya Pablo na ibalik si Onesimo sa kanya para malutas yung mga legal problema. Okay? Legal issue. So para makuha po yung final permit from Philemon. Verse 17 po,
Kaya kung ako ay itinuring mo kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Kung siya ay nakasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mo utang ko na rin. Ako, si Pablo, ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayan yon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin, pati ang inyong sarili. Ako ang magbabayan yon. Ako ang bahala. So, ibig sabihin, hindi lamang po sa tingin mo si Apostol Pablo, mayaman siya. So, hindi po siya mayaman. Hindi po siya mayaman si Apostol Pablo. Lahat po ng mga pera nagastos lagi sa mga ministry, nasa bilanggo siya. Pero sabi po niya, ako ang magbabayad. Ako ang magbabayad. Ito po ay, doon po kay yung Pablo, ano po yung nakita po natin? So, dito po natin nakikita yung puso po ng Panginoong Jesucristo. Okay. Yung kasalanan po natin, sino po yung nagbayad? Si Jesus po ang nagbayad. Si Jesus. So, dapat mabilanggo din po tayo, maparusahan, mapapahamak dahil sa kasalanan po natin, sobrang laking utang sa pera. Hindi natin kayang bayaran po ito, hindi natin kayang bayaran. Alam po ito ng Diyos. Tapos sa future sin, sa darating na panahon, ay makakasala pa rin, matitisot pa sa mga kasalanan sa buhay. So lahat ng kasalanan ko ay, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, ako ang nagbayad. Ako ang nagbayad. Yung utang mo ay utang ko. So utang natin ay kinuha ni Jesucristo. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang inyong sarili. Anong ibig sabihin? Si Pilemon ba utang siya kay Pablo? Yung utang po dito, hindi po utang sa pera. Ito po yung utang ng Ebanghelyo. Dahil si Apostol Pablo po ay nag-evangelize kay Filemon. Si Filemon din po ang na-save sa pamamagitan ng ministry ni Apostol Pablo. So may utang na loob si Filemon kay Pablo. Kaya parang ito yung mga remind. Okay? May utang ka sa akin, pero hindi ko babangkitin pa. Simple remindings lang po ito. Isaiah chapter 53. Lumang Tipan, Isaiah chapter 53, verse 5. Verse 5 and 6 po. Verse 5 and 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, ng daan-daan. 3, 2, 1. Uni, siya'y nasugatan dahil sa ating mga paksuway. Siya'y binukbok dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang na ligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoong ang lahat nating kasamaan. So, ito po yung ginawa ni Jesus. Siya po yung nagbayad. Yung utang po natin, yung kasalanan po natin, utang ng parusa. Yung kasalanan po, hindi po basta-basta mawala. Dapat maparusahan. Dapat may parusa. O bayaran po yung ating kasalanan. Pero hindi po natin kayang bayaran. Dahil yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So Roma chapter 6 verse 23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung death penalty, hindi natin kayang bayaran.
Kaya si Jesus po ay pumarito sa mundong ito 2,000 years ago. Ito na po yung kanyang pagbayad. Nasugatan siya. Okay? Binugpok siya. So, ipinataw sa kanyang parusa. Tayo po ang nakasala. Dapat tayo po ang masugatan. Dapat tayo po ang bugbugin. Dapat tayo po ang mapahamak sa kapahamakan sa impyerno. Pero sino po yung nagbayad? Si Jesucristo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Tupang naligaw. Kanyang-kanyang sariling daan, kanyang-kanyang isip, tupang naligaw. Madalas po, naliligaw po tayo sa sariling landas. Pero ipinasan kay Jesus ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Verse 8 po, sa pamamagitan ng pang-api at paghatol at inilayo siya at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya ay tiniwalak sa lupain ng mga buhay sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. Yung kamatayan po ni Jesucristo ay para sa atin. Para sa atin. So, Mateo, chapter 20 po. Verse 28. So, kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. Okay? So, pumarito si Jesucristo. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So, paano po maglilingkod? Yung paglingkuran po, paglilingkod po ay sa madaling salita, pagbibigay. Pagbibigay. Hindi pwede sa bibig lang. Kaya, kung paano po pinalingkuran po tayo ng Panginoon, so isipin po natin kung ano ang ibinigay niya sa atin. Yun po yung madaling paraan. Paano po tayo pinaglingkuran? Okay. Ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin? Yung kanyang buhay. Yung kanyang buhay bilang pantubos, bilang pangbayad para sa marami, bilang pangbayad. Kaya binayaran po ng Panginoon lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So, balik po tayo sa Philemon, chapter 1. So verse 19 po, ito po yung pinaka-highlight sa buong Philemon. Ako ang magbabayad. Ako ang magbabayad. Ako ang bahala. Okay? Ano mang kasalanan niya, ano mang utang niya, ay sa akin na lang sa akin. Okay? Parang anak po, itinuring si Onesimo ay anak ni Apostol Pablo. Sa tingin niyo po, gaano katagal po sila sa bilangguan? Matagal po ba? Hindi po. Maiksi lang, hindi po matagal panahon. Nakilala po nila. Pero nung na-save na po si Onesimo, so Onesimo, dati isang useless slave. Isang useless slave. Pero ngayon po, useless pa o useful? Okay? Useful servant. Hindi na po slave. Servant. Okay? Lingkod ni Kristo. Okay? Katulad po natin.
Ganito po yung changes sa ating buhay. Dati, useless slave tayo. Ngayon, useful servant tayo ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo po ay gusto sana si Onesimo ay patuloy kasama dito para makatulong po siya kay Pablo sa kanyang ministry. Dahil, matapat po siya. Napansin po ni Pablo, ito Onesimo ay isang matapas, sincere na brother. Gusto ko sana kasama ko. Pero nung nalaman po ni Pablo yung kanyang dating storya patungkol kay Philemon, kumuha muna ng permit kay Philemon. Kahit brother siya, okay? Ito brother na, Philemon, brother siya. Tapos, Pablo ay apostol. Isang brother, apostol, sino po yung mas mataas? Apostol mas mataas. Yung brother lang. Pwede po si Pablo mag-utos na lang, gawin mo ito. Pwede mag-utos lang. Magbigay ng utos kay Philemon direct. Ganito. Kaya si Onesimo ay dito lang, kasama ko, malaking tulong siya sa akin. Pwede po ganung mga simple letter lang. Hindi po kailangan pa nasugo si Onesimo sa kanya. Pero hindi po ganun po yung ginawa ni Apostol Pablo. Napaka-humble po yung puso ni Apostol Pablo. Hindi po niya ginamit po yung kanyang position, yung power. Sumulat po siya ng isang request letter. Request letter. Nakikiusap ako sa iyo. Lahat ng mga kasalanan niya, ganito po, si Onesimo dati, yung alipin siya. Walang pakinabang siya sa iyo, sa akin. Pero ngayon, malaking pakinabang siya sa iyo, sa akin. Ano mang mga kasalanan niya, utang niya, ako ang bahala, ako ang magbabayad. Kaya, hayaan mo na patuloy siya maglingkod dito sa bilangguan. Verse 21, basahin po natin ito, 3-1. Sinulatan kita na may pagtitiwala sa inyong pagsunod. Yamang nalalaman ko na ang gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. Nagtiwala po ba si Apostol Pablo na tatanggapin po ni Philemon yung sulat po ito? Request? Yes, may assurance. Nagtiwala po siya. Dahil kilala po ni Pablo, Apostol Pablo, kung sino si Philemon. Kilala. Kaya may pagtitiwala, assurance. Tatanggapin niya yung aking pagkikiusap, request. Pero dumaan po siya sa tamang proseso. Gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. Higit pa. Ano po yung higit pa? Okay. Kahit humingi ng konting tulong, humingi ng tulong ng mga konting tulong, 1,000, higit pa ay 2,000 ibinigay. Humingi ng tulong ng 2,000, ay 4,000, parang double, ganun po. Si Apostol Pablo po ay may assurance po ganun. Si Philemon po, ganito po yung buhay ni Philemon, chapter 1, verse 4. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos kapag naalala kita sa aking mga panalangin. Sapagkat nabalitaan ko ang inyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal at ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Idinadalangin ko na ang pamamahagi ng inyong pananampalataya ay maging mabisa kapag malaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Kristo.
So yung buhay po ni Philemon, yung pag-ibig po niya sa lahat ng mga banal. So naglingkod po siya sa mga kapatiran. Matibay po yung kanyang pananampalataya. Yung pag-ibig at pananampalataya. So isa po siyang leader sa Colossian Church. Isa po siyang leader. Okay. So ano po yung leader? Okay. Yung bahay po niya ay open para sa church gathering, yung bahay. Kapag ma-open po yung bahay, ganun din po ang nangyari dito sa Philippines. Sa una, kapag may Bible seminar, isang house, okay, kapag may naligtas po doon, yung mga fellowship, Sunday gathering, doon muna sa bahay. Doon muna sa bahay. Yung house church muna. Kasi konti pa. Kapag may gathering, kapag may fellowship sa bahay, so, magulo, di ba? Magulo. Maraming bisita, maraming tao pumupunta. Tapos, naghahanda po sila ng merienda. So, host, sila po yung naging host. Okay? Tapos, ginagamit po yung mga kwarto, yung CR. Madumi. Makalat. Madumi. Kaya, pag ayaw nila, ayaw po nang mayari ng bahay na tuloy-tuloy yung fellowship sa kanilang bahay, so stop na. Kailangan maghanap ng ibang bahay. Kailangan maghanap ng ibang lugar. Kasi kapag konti pa po, hindi pwede mag-rental ng agad, tapos malaking gastos sa mga rental. Kayong bahay po, yung paggamit ng bahay, ay isa po itong malaking sacrifice ng mayari. Kahit private area, private. Pero, ito po yung private na bahay nila, open para sa fellowship. Hindi po ito madaling gawin. Kung wala pong ganitong sacrifice, so bakit lumago po yung mga Colossian Church? Dahil sa sakripisyo po ng pamilya ni Philemon. Yung sacrifice po ni Philemon ay naging pundasyon. Pundasyon po ng isang matibay na church ng Colossian. So verse 7, sapagkat ako ay totoong nagalak at naaliw sa inyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naging hawaan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Okay? Dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong pananampalataya, lalo po yung mga paglingkod sa mga kapatiran, yung mga ibang brothers sisters, pati ako po ay masaya. Nagalak ako, naaliw ako. Salamat sa iyo. Kaya magandang opening approach, di ba? Kapag request agad, so baka mabigat kay Onesimo, mabigat kay Philemon. Pero ganito po yung mga pasasalamat po muna. Nagpapasalamat ako sa inyong mga sacrifice, ganito, para maging handa po yung puso ni Philemon sa request ni Apostle Pablo. Verse 8 po, verse 8. Dahil dito, bagamat kay Kristo ay meron akong sapat na lakas na loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan. Okay. Gayon may alang-alang sa pag-ibig na naisin ko pang makiusap sa iyo. Ako si Pablo ay matanda na, ang ngayon ay isa din bilanggo ni Kristo Jesus. Sabi din po ni Apostol Pablo, meron akong sapat na lakas ng loob. Anong ibig sabihin? So, pwede kong gamitin yung position ko bilang apostol, leader sa mga churches. Pwede kong gamitin po yung position ko upang utosan kita. Pero hindi ko ginagawa yon. So, para
lahat ng mga ginagawa po natin ay galing po sa kusang loob, sariling decision. Dahil yun po yung tinatanggap po ng Diyos. Matanda na si Apostol Pablo dito. Matanda na si Apostol Pablo. Okay. So, kahit hindi po nakasulat po yung mga exact edad po dito, nung ligtas na po si Pablo ay 30 plus. Pero yung mga ministry po niya sa mga first mission trip, second mission trip, and third mission trip, so lakpay po niya ay mga Minor Asia, tapos yung hanggang sa Macedonia, hanggang sa Roma. So almost 30 years na lumipas. Kaya 60 plus na po siya dito. Matanda na. Kaya mahirap tanggihan po yung mga pakikiusap mula sa isang matanda. Di ba? Colossus chapter 4. Colossus chapter 4, verse 17. (17, 18) po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sabihin ninyo kay Arkipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Akong si Pablo ay sumusulat ng bating ito ng sarili kong kamay. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala, sumainyo nawa ang biyaya. So doon po sa sulat sa mga Colossian Church, nabanggit po ni Apostol Pablo yung pangalan Arkipo. So, yung anak po siya ni Philemon. So active din po siya sa mga ministry. So ito po yung utos ni Apostol Pablo kay Arkipo, sikapin mo, gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Kahit hindi po alam kung anong ministry, so yung ministry po sa church ay pag-aalaga sa mga kapatiran, sa mga kailangan sa church. So minsan, pagod po tayo sa ating ministry, pero kapag nabinigyan po tayo ng ministry ng Panginoon, hindi lamang ministry ibinigay niya sa atin. Kapag ibinigay ng Panginoon sa atin yung kanyang ministry, pati po yung kalakasan, yung karunungan na ibinibigay ng Diyos sa atin para magampanan po yung ministry po niya. Hindi lamang po yung trabaho ibinibigay ng Diyos sa atin. So, yun po yung totoo. Sa lahat po ng mga ministry sa church, ibinibigay ng Diyos yung kalakasan, karunungan, at kakayahan para magampanan po natin yung kanyang ministry. Okay? Kailangan po natin magtiwala. Minsan sa sarili natin mata, hindi ko kaya. O hindi ko kaya, sobrang bigat. Wala akong idea paano. Kailangan, pero tandahan po natin kung sino po yung nagbigay ng ministry. Hindi po yung tao, kundi si God ang nagbigay ng ministry sa atin. Ayon po sa ating sukat ng pananampalataya. May sukat. Ganitong size. Ganitong size ng mga faith ko, yung kakayahan ko. Minsan, hindi mo alam yung sukat ng pananampalataya. Iniisip natin ay maliit lang yung sukat ko. Paano mo malaman na maliit yung sukat ng faith? So kailangan po, itry po natin. Habang sumusunod po tayo sa mga, habang gumagawa po tayo ng iba't ibang ministry sa church, so minsan, pagod, hirap,
Parang lakpas ng kakayahan ko, pero doon po malalaman mo kung gaano kalaki ang sukat ng pananampalataya mo. Okay? Pinapalaki po ng Diyos ang sukat ng pananampalataya mo. Kaya verse 18 po, si Pablo sabi niya, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. So remember my chain. Anong ibig sabihin? Nasa kulungan ako. Remember my chains. Okay? Nasa kulungan ako. Okay? Pero sino po yung nagbibigay ng aliw? Okay? Yung aliw ay galing sa kulungan. Okay? Remember my chain, kahit nasa kulungan po siya, pero yung mga encouraging message, yung mga comforting message ay galing sa kulungan. Dapat galing sa labas. Okay? Parang baliktad. Baliktad. Philippians chapter 1. Verse 12. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayak sa lahat ng mga bantay ng pretoryo, sa mga iba pa, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nakaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nakaroon ng katapangan, ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. So, tanikala. Yung Philippian Church, nalaman po ng mga kapatiran sa Philippian churches na nakulungan na si Apostol Pablo. Ano po yung nangyari? Okay. Natakot po sila at huminto na sa evangelism? Hindi po. So, lalong naging matapang po yung mga kapatiran. Dahil, sabi po nila, si Apostol Pablo ay nasa kulungan, pero tuloy pa siya sa evangelism. Kaya nasa kulungan po si Apostol Pablo, tingnan po natin, sino po yung naligtas? Si Onesimo naligtas. Hindi po siya umiyak dito. Hindi po siya huminto sa kanyang ministry. Hindi po siya nalungkot doon. Hindi po siya na-depress. Bakit ganito po ang nangyari sa akin? Ang ginawa ko lang mga para sa Panginoon, pero bakit nasa kulungan ako? Hindi po siya nag-complain sa harapan ng Diyos. May purpose. Ano po yung purpose? Bakit nasa kulungan po si Apostol Pablo? Para maligtas si Onesimo. Okay. Kung hindi po siya dinala sa kulungan, paano maligtas yung si Onesimo? Yung magandang storya ni Onesimo hindi natin malaman. Yung 4 na letter, Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon, paano po natin binabasa kung wala po siyang bilanggo? Kulungan. Kaya itong 4 na letter ay napakagandang letter. Yung Ephesians, about church. Philippians, about fellowship. Colossians, about Christ. Okay? Kaya, tandaan po natin yung ito, sa lahat po ng mga pagsubok sa buhay, ay may purpose po ng Diyos. May kalooban ng Diyos. Ano po yung kailangan po natin gawin? Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga ginagawa. Sa ating mga ministry bilang isang Kristiyan. So, pagkalipas ng panahon, doon po makikita po natin, ganito pala yung reason bakit ito ang nangyari sa akin. Para maligtas po siya. Para maging handa po yung puso ko. Para bumaba po yung puso ko. Yung matitigas na puso po natin, mataas na puso po natin ay paano po inihahanda po ng Diyos para sa kanyang kalooban. Kaya lalong kumalat po yung Ebanghelyo doon po sa Filipos,
doon po sa lugar ng Pilipo dahil nakulungan na po si Apostol Pablo. Kaya sabi po niya, verse 21, basahin po natin ito, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang namatay ay pagkinabang. So, sino daw mabuhay? Si Kristo ang mabuhay sa akin. Hindi na ako. Si Kristo ang mabuhay sa akin. Kaya ano daw pakinabang? Kahit mamamatay, pakinabang yun. Mamatay. Yung mga taong hindi paligtas, mahirap ito maintindihan. Dahil yung mga hinihingi po nila sa kanilang prayer lagi, yung sana walang problema sa buhay, sana malakas yung katawan, sana ganito-ganito yung buhay ko. Kaya hindi po nila naintindihan yung message ni Apostol Pablo, mamatay ay pakinabang. Ano ba yun? Patay na, pakinabang. Anong pakinabang yun? Takot po tayo sa kamatayan. Yung mga Kristiyano po, alam po natin yung buhay natin sa loob ng itong laman ay 78 years na. Buhay dito ay may katapusan. Okay? 78 years na buhay po natin sa loob ng itong laman may katapusan. May purpose, salvation. Ipanganak na muli. Yung natitirang buhay natin ay para sa kaligtasan ng mga mahal po natin sa buhay. At para lumago tayo sa ating pananampalataya at pagkakilala. Yun po yung purpose. May katapusan. Sana gamitin po natin yung ating buhay sa loob ng itong katawan, yung buhay bilang isang living sacrifice. Yung ialay po natin yung ating buhay sa loob ng katawan po natin, isang living sacrifice, handog na buhay. Sunugin po natin yung ating buhay para sa Diyos. So, kung ganon, pagdating po natin sa langit, so doon po makikita po natin na ganito pala yung handa ng Diyos. Inihanda ng Diyos para sa akin. Konting sacrifice ko lang, pero sobrang laki po yung mga gantimpala ng Diyos ay ibibigay. So ngayon po ay Philemon, tatlong character. Okay. So dito po tayo nakumpisa. Onesimo, ito po yung unang lesson po sa atin. Dating Onesimo, panibagong Onesimo. Tapos, pumunta po tayo sa buhay ni Philemon. Okay? Nagmahal po siya sa mga kapatiran, sa mga iglesia. So, nag-sacrifice. Kaya sa tingin nyo, nung natanggap po ni Philemon yung sulat ni Apostol Pablo, anong ginawa niya? Na-reject? Hindi po. So, natanggap po niya si Onesimo, tapos ibalik sa kulungan. Ibalik kay Pablo. Tulungan mo si Pablo. Okay na yung utang mo, yung mga kasalanan mo ay okay na. Sisingil ba ni Philemon kay Pablo, bayaran? Ito yung kailangan bayaran. Ganun po ba? Hindi. Sa puso ni Philemon, okay na, wala na. Bumalik ka kay Pablo, Apostle Pablo, tulungan mo siya sa kanyang ministry. Kaya yung mga storya na hindi po nakasulat sa Biblia ay tanungin po natin sa langit. Okay? Pagdating sa langit, makikinig po tayo ng testimony po ni Onesimo. Ano ba yung kasunod? Yung story. Tapos, ito po yung final target po natin. Yung puso po ni Pablo ay dapat mangyari sa atin. Ano po yung puso niya? Yung utang ni Onesimo, ako ang magbabayad. Okay? So ito po yung final goal po natin. Utang ko, ikaw magbabayad. Yung una.
Yung utang ko, si Kristo ay nagbayad. Yun po yung naligtas po tayo. Pero yung mga mature na Kristiyano, ano po yung dapat sabihin? Utang mo, ako ang magbabayad. Kasalanan mo ay ako ang magbabayad. Yun po yung mature na Kristiyano. Kaya Onesimo, una, tapos Bilemon tayo at hanggang kay Apostol Pablo. Okay? Kaya isang chapter lang po, Philemon, kaya i-review po natin, pagbulayan-bulayan po, yung isang simple chapter, maiksing chapter, pero maganda yung mensahe. Hanggang dito lang po, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe na pinag-aralan po namin doon sa Philemon. Katulad po ng nangyari sa buhay ni Onesimo, ganoon din po kami, Panginoon. Dating hangal, suwail, at lumakas sa kadiliman. Pero ngayon po, Panginoon, lumalakad po kami sa liwanag sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Panginoong Jesucristo. Gamitin niyo po kami para sa inyong maluwalhating kalooban. At bigyan niyo po kami ng puso ng Panginoong Jesucristo na handang mag-sacrifice para sa mga ibang kaluluwa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.